OMG, grabe ang nangyari sa Davao. May buhay na nasayang. Pastor Kibuloy Roque, dapat silang kasuhan? Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Malacanang Watch 2024 para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Mainit to, ha? Pag-usapan natin, Sir no? Badong, siguro marami po sa inyo napanood na po, na-overwhelm tayo. Ako, na-overwhelm po ako ng impormasyon. Biruin nyo, before 5 nanonood na ako, no? Yung atakehan, nagra-range po yung lumusob from sabi ng mga SMNI 3,000 eh. Pero sabi po ng ibang media 2,000. Pero napanood ko yung live na ito kagabi, no, sa YouTube. No, may mga vloggers na nagla-live diyan sa Davao. Yung nangyayari talagang kaguluhan diyan. Napakalaki pa rin po noon, no? At kung ang purpose talaga ay halughugin. Kasi lahat ng pronouncement nila sigurado sila doon sa KOJC compound o kung ano man ang tawag doon, Kingdom Compound o KOJC compound. Na tsak sila na naroon si Pastor Kibuloy. Pero sa kasawiang palad po, hanggang sa oras na ito ay wala pa rin po silang nakikita, no? O hindi pa rin po nila nahuhuli. So eto talaga si Pastor Kibuloy talaga ang pinupunteriya nila. Kaso nga lang sa nangyayari, may mga inosenteng nadadamay. Yun ang pinakamasakit doon eh, yung may mga inosenteng nadadamay. No, dahil diyan sa kagustuhan nila na mahuli si Pastor, no? Pastor, where na ba you? 'Di ba? It's either mali po yung info nila, mali po yung kanilang intel, or talagang wala diyan si Pastor Kibuloy. Pareho lang. Ang dami na nila, may ginagamit pang radar, no? Tapos ang tagal, habang tumatagal. Parang ang tindi naman ang huhulihin nila, parang ang huhulihin nila si Terminator. Sobrang dami nila, 'di ba? Nakikita naman natin, no? Ang dami nilang mga kapulisan diyan. Samantalang isang tao lang ang huhulihin nila. Para bang terorista yung huhulihin nila eh. 'Di ba? Yung mga ganyan, 'di ba? Siguro sa isip nila na maraming didepensa kay Kibuloy dito at alam nila kung ganong karami din yung mga tao na pwedeng humarang sa kanila. Pero isa lang yung masasabi ko dyan. Siguro naman yung mga taong yan, hindi naman talaga lumaban yan sa inyo. 'Di ba? At saka wala naman silang armas. Hindi naman sila makikipag sa inyo, dahas, 'di ba? Hindi naman para sa ganun. Kumbaga para kasing yung mga taong ito, no, na mga sumusuporta kay Kibuloy, is para silang naalarma. Naaalarma sila kaya sila nagkaganyan. Siyempre, bakit kayo magpapadala ng mga ganyan? Napakarami. 'Di ba? Napakarami. Para kayong para kayong may huhulihing terorista, mabigat na tao. 'Di ba? Naka full battle gear, handang-handa talaga. Kala mo talaga si Rambo o Terminator yung huhulihin nila. 'Di ba? Siyempre, iisipin ng mga tao niyan? Baka saktan tayo niyan, baka ganto, ganyan. 'Di ba? Hindi mawawala sa isip nila 'yan. Kaya tuloy nagkakaroon ng tensyon na ganyan kasi may nagti-trigger na ganito, lagi na lang may nagti-trigger eh. Sabi ko, naku, eto, habang tumatagal to yung tensyon ng tao, syempre magagalit, lalo na nung nabalitaan na. Kasi tinirgas. At saka ako po naunawaan ko po yun eh. Baka sabihin nyo, yung mga bata-bata po, sasabihin nila, bakit ganun? Bakit may mga mamamatay? Alam nyo po, kung may mga na po yan, may mga karamdaman na po yan. Nagkaroon na po buhat po nung December, nagkaroon na po ng nervous breakdown yan. Konting na lang po, hindi na sila mapagkatulog, di ba? Yan po yun, yung sama-samang hindi kayo napagkakatulog. Tapos pagod, na trauma na sila. Tapos meron ka pang sakit sa puso talaga. Talagang atakihin ka eh. Kaya hindi po yan yung sinasabi na yung hindi po ako, kaya nga ako umalis na sa dati kong trabaho.
Tigok na sana ako. Mahirap Nakaka-stress. Ang hirap talaga pag stress ang kalaban mo eh. po talaga, no? Hindi ka mapagkatulog. Hindi ka Talagang yung mga tao talaga, kaya nagkakasakit talaga ng matindi. Kaya mga ganyan, mga atake, ganyan, ganyan. Is nahahaluan kasi ng stress yan. 'Di ba? Kung ikaw may iniisip ka, pagod ka, 'di ba? Masyado ng plastado yung katawan mo, walang pahinga, tapos napapag-isip ka pa ng kung ano-ano, doon na dumadapo yung matitinding sakit. No, hindi katulad nung kapag ikay relax lang, 'di ba? Nasa peace of mind ka, is walang yung katawan mo lalong lumalakas. Ganun naman 'yun eh. talagang makakatulog. Nakita nyo, minsan Pero yung ganito, magkakaroon ka ba ng peace of mind? ako kay napunta ako kasi nga sumisilip-silip din ako, gusto kong maglibang minsan. Gusto kong manood sa mga away-away ng mga vloggers. Si Dada, madaldal yan, mahilig mag-atake yan. Pero narinig ko siya minsan, yung tinatalakay niya, yung na-tension na sila. Sabi niya nga, yung term niya nga, ilang araw lang kami rito, pero grabe yung epekto sa amin. Paano pa kaya yung taga ron? Grabe po talaga yun. Pagka naranasan niyo po yung ganun, na meron na kayong experience ng nakaraan, tapos eto, grabe po to. Libo-libo na talaga eh. Kala mo may gera na. Ayun nga parang ang nangyayari talaga, yung sinasabi ko kanina, parang exage na yung nangyayari. Parang ang huhulihin nila talaga is napakalaking tao. Yung talagang napakalaking threat sa bansa natin. Kaya sila ganyan. 'Di ba? Kung si Pastor Kibuloy lang naman ang huhulihin ninyo, hindi nyo na kailangan magagaganyan. 'Di ba? Ngayon, kung kompleto kayo, may warrant of arrest kayo, may search warrant kayo, ganyan, wala namang problema. Siguro hindi mo na kailangan ng ganyan karaming pulis. At siguro, irerespeto din naman ng mga tao sa KOJC kung merong pupunta dyan para hanapin si Kibuloy, kung may search warrant kayong dala, kung talagang sumusunod talaga sa batas. 'Di ba? Kailangan talaga sumunod sa batas. Ngayon, kung warrant of arrest lang ang dala nyo, wala kayong karapatang mag-search. Ngayon, kung meron kayong dalang search warrant, yon, may karapatan kayong mag-search. At siguro naman ay papayagan kayo ng mga tao dyan sa KOJC na maglibot-libot dyan o maghalungkat-halungkat dyan. No? Kaya sila natitrigger ng ganyan. Siyempre, pupuntahan nyo, napakarami kayong ganyan, naka-full battle gear kayo. Siyempre, may trauma na sila eh. So, ang mangyayari niyan, magkakaroon lang ng tensyon. Diba? Kahit nga 2 pulis lang ang ipadala mo na maghain ng search warrant kay Pastor Kibuloy, diba? O warrant of arrest, maghain, okay lang siguro yun. Diba? Pararaanin ng mga tao sa KOJC yun. O baka naman nagiging advanced yung isip nyo, na katulad nga lang sinabi ko kanina, na baka hindi makalabas yung padadala niyang pulis. No? Ayan naman po ay yung mga taong religious group. 'Di ba? Hindi naman siguro sila ganun kasama. 'Di ba? Na may gawin sila doon sa mga pulis na ipapadala para si Kibuloy ay kunin. Kung merong search warrant at warrant of arrest. 'Di ba? Wala naman sa kanilang problema 'yun. Daig pa yung wala akong nakitang ganyan na karaming sundalo dun sa Ukraine-Russian war. Wala eh. Ang dami po talaga. Sabi ko, ibang klase to. Hindi, ang pinanonood ko rin, minsan, nakakalibang yan eh, di ba? Yung away-away ng mga vlogger. Ano kaya ito sinasabi? Tapos yun ang dinidiscuss niya. Naunawaan ko yun eh. Naunawaan ko yan. Kasi minsan, nangyayari sa akin yan dito, yung biglang galit na galit ka. No? Sama-sama na po yan eh. Hindi ka mapagkatulog. Tapos nagagalit ka dahil stress na. KOJC, opo. Tinama ko na po. Nagagalit ka, sama-samang, tapos baka hindi pa nag-aalmusal yung mga yan. Kasi kung alas 5, before alas 5, nagbabantay na sila. Before alas 5, meron ng mga pulis. Hindi mo na maiisip na mag-almusal eh. Tapos abutin ka na ng umagang-umaga na. Talagang sama-sama na po yan. Pagod. Lakas maka-high blood yung ganun, ha? Puyat, dati ka na may sakit. Kasi hindi na ba tayo namatay, 51 years old eh. May dati ka na may sakit, tapos hindi ka makakain. Sama-sama na po yan. O yung iba... Pantakin mo sa ganyan, meron talagang namatay. 'Di ba? Na hindi naman dapat mangyari.
Kasi hindi nyo dinadaan sa maayos eh. Parang ang nangyayari, puwersahan to. Kailangan mahuli namin si Kibuloy for hook or by crook or tama ba? Kailangan makuha namin. Hindi sa kinakampihan ko si Pastor Kibuloy. Ang sa akin lang kasi, sana nagkakaroon tayo ng due process. Diba? Yung tamang talaga, na sumusunod talaga. Diba? Para sa akin kasi, uulitin ko uli, hindi naman mga teroristang grupo, yung mga tao dyan sa KOJC, para talagang paghandaan nyo. Kulang na lang, magdala kayo ng tangke dyan. Diba? Masyado nyong tinotrauma yung mga tao. Nakikita ko nga, may mga kabataan pa. Diba? Na yung kagabi, na talagang galit na galit sila lahat doon sa nangyayari. Eh, hindi rin naman natin sila masisisi. Diba? Kahit sila kasi nadadamay na eh. Hindi naman natin sila masisisi din dahil pinagtatanggol nila yung lugar kung saan sila ay sumasamba. 'Di ba? Ganun 'yan eh. Hindi lang sa pagsuporta kay Kibuloy. 'Di ba? At saka syempre, sumusuporta din sila sa mga Duterte. Dahil nga alam natin kung ano na ang nangyayari ngayon sa Davao na hindi naman dati nangyayari yung ganyan. Ngayon lang talaga nangyari yan na gumulo dyan sa Davao. No, parang yung mga tahimik na tao dyan is talagang inuga ng inuga. Binulabog sila sa nangyayari. Hindi ko alam kung natuluyan. Nakasubaybay kasi ako eh. Hanggang ngayon eh. Okay, tapos sari-sari po no, yung okupasyon. Pinakinggan ko si Roque kanina, never niya raw pong yung sa dami, hindi niya alam kung ano yung isasampa nilang reklamo eh. Ganun din. Oo nga. Kasi yung balita nung una, 5 yung patay. Tapos nung grabe, diba? Binalita ni Attorney Torion, isa yung kumpirmado, tapos yung iba mga hinimatay lang. Okay. Ang problema raw nila nun, hindi nila sinampahan ng kaso, kaya naulitan. No? Kaya ngayon, mukhang na rin si Roque. Pero may pinakita doon sa litrato, no? Nakita ko sa Twitter, may isang pulis na puro, dugo yung mukha niya. Parang naparambol siya eh. Nasampahan ng kaso kasi hindi, paulit-ulit lang eh. Wala silang nakikita na, hindi po, may patay po talaga. Kumpirmado isa. Meron po talaga. Okay. Yung iba hinimatay. Okay? So, isa po yan yung biruin mo, parang okupado na eh. Tapos pabalik-balik. Yung kwento nga, no? Sa isang building, yung talaga, yung puwersa na yun, sapat na talaga mahahalughog na yung buo. Mahahalughog na yung kabuuan ng KOJC compound. Kung KOJC compound man yung tawag doon. Sapat-sapat na yun, kaya nga nakailang balik na eh. Kasi yung intel, ano ba naman yung intel nila? 'Di ba? Pumunta sila diyan, wala naman si Kibuloy. Si Kibuloy talaga ang dulas ni Pastor, no? Hindi talaga pa ang dulas ni Pastor, hindi talaga makita. Pero 'di ba, parang mas maganda siguro magsalita na rin si Pastor dito. At syempre, magsalita na rin yung pangulo sa nangyayari. 'Di ba, katulad niyan, merong namatay. 'Di ba? Hindi naman dapat magkaganon. Mas maganda kung kahit papaano nagbibigay ang ating leader ng kanyang salita tungkol dun sa mga nangyayari. Kasi ang bato sa kanya talaga dediretso sa kanya. Yung nangyayari ngayon, yung bato dediretso sa kanya yan. Dahil syempre kapag siya'y tumahimik, ibig sabihin yan, parang ikaw ang nagaganto, talagang pakala mo, ganto, ganyan. Ganon yung nangyayari. Kaya parang galit na galit sila kagabi. So nakikita ko na talagang sinasabi nila Marcos resign, talagang sumisigaw sila ng ganon talaga. 'Di ba? Dapat magpaliwanag kasi mga inosenteng tao naman 'to eh. Hindi rin naman sila masisisi na ipinagtatanggol nila yung dapat nilang ipagtanggol. 'Di ba? Hindi dapat nila inaabot yung ganitong trauma. 'Di ba? Siguro tinatawag nila kunarian yan, talagang makukuha. No? Tapos alam mo, nanonood ka lang, ang taas na ng tension kanina. Sabi ko kanina, grabe, no? Kung ako nariyan, no? Di na ako siguro nakakakilos din. Kasi grabe. Pag naroon ka, kaya ang dami ng galit eh.
Ang dami na nagagalit kay Torres, sinisigawan na talaga. Tapos, Yung emosyon talaga nila, nakikita ko, nararamdaman ko talagang yung galit. Yung galit talaga. Wala kang nakikita sa kanila na ano na mild lang. Hindi na talaga nila matanggap yung nangyayari. Kaya nga sinasabi ko, hindi natin sila masisisi dahil sa mga nangyayari sa kanila ngayon. 'Di ba? Parang masyado na silang napepuwersa. 'Di ba? Kaya siguro naiisip na rin din nila na lumaban. Parang tagilid na Parang nagkakampi-kampihan na yung mga 'di ba? Tapos sila nandiyan, parang ano na tayo. Wala na tayong mata, kaya lumaban na lang tayo. Ganun na lang ang nangyayari. yung wala siya sa isang lugar, yun siya mismo yung siguro parang walang wala rin sigurong tiwala doon sa mga kapulisan na hinahalughog ba talaga. Dalawa lang yan Kung bakit hindi pa umalis si General Torre ngayon. Kasi wala na sa dami nun talagang nakailang balik daw kada isang building, ilang beses bumabalik. Wala talaga makuha, no? Ang point lang, baka makachamba ako personally, ito ang pananaw ko dun. Kaya hanggang ngayon hindi pa umalis. Kasi baka makachamba pa, balik-balikan baka may chamba pa kasi nakakahiya. Sa totoo po, ang laki ng inaksaya dyan. Failure ng intelligence, failure ng yung operation, yung buong operation na yan, daming mawawala po yan lahat kung mahuhuli nila yung target nila. Pero matindi, talagang napabilib ako ni Pastor Kibuloy dito. Talagang parang palos si Pastor, talagang hindi nila mahuli. Napakarami na nila, mantakin mo, no? Sasabihin dyan, napakarami nyo, isang tao lang hindi nyo mahuli. Di ba? Parang ganun yung magiging sa kanila dyan. No? Kaso dahil hindi nila nahuli, kaya talagang kinukuli talaga nila, talagang binabalik-balikan talaga nila. Kumbaga ayaw nila maging failure yung mission nilang ganiyan 'Di ba? Kailangan madakip namin si Pastor Kibuloy, parang ganoon. Kasi kapag hindi nila nadakip, talagang sila yung mapapahiya. Kaso nga lang, sa kagustuhan nilang madakip si Pastor Kibuloy, marami namang taong nasasaktan. Hanggang sa merong nagbuwis ng buhay diyan. 'Di ba? Maraming mga taong natotrauma, matanda, bata. 'Di ba? Dahil sa paghuli, dahil sa kagustuhan na hulihin ang isang tao. 'Di ba? Mananatili po yung na yun. Mananatili po yung lahat ng paglabag na yun. Mananatili po sa kanila yun. O inisa-isa ni Harry Roque, di ba? Yung biruin nyo, Senate hearing na yan na pinoint out na sa kanila na yung una nilang paglusob sa KOJC ay overkill. Eto, ano po tawag dito? Ilan ba yung lumusob nung una? Tapos ang Senate hearing na doon, overkill na. Paano pa to ngayon? Paano pa to ngayon na grabe na? Meron pa ba? Kasi sa pinanunod ko, tapos na Kasi parang tinataniman ng galit yung mga tao 'Di ba? Kaya nga ako sinasabi ko, no? Lahat ng nangyayaring ito, no, hindi nagiging maganda yung resulta. Lalong-lalo na syempre sa Pangulo. 'Di ba? Hindi magiging maganda yung resulta sa kanya nito. Talagang patuloy na syempre masisira yung kanyang pangalan sa ganito Siguro sa ngayon, yes, may power ngayon, pero ilang taon lang naman 'yun. Ang importante kasi yung talagang mapalapit ka sa mga tao yung mapamahal ka sa mga tao. Bilang isang politiko, hindi dapat sila nagtatanim ng galit sa iyo. Kailangan laging nakikitaan kanila ng kabutihan. Kaso nga lang sa nangyayari ngayon is makikitaan ba nila ng kabutihan? Kung sakaling matapos ang termino o may i-endorsong bago, kung ano ang administrasyon ngayon, mapagkakatiwalaan ba ng mga tao? Magugustuhan ba ng mga tao? 'Di ba? Malamang hindi. Dahil sa nangyayari ngayon. Kasi kung iniisip ng ilan na okay lang yun, Davao lang naman yan. Parang ganito, Davao lang naman yan. Kahit magalit ang mga tao sa akin dyan, okay lang. Hindi po Davao lang naman yan. Ang Davao ay napakalaking lugar din. Ang mga Duterte ay malakas sa Mindanao. 'Di ba? Sa Visayas, sa Luzon.
Dapat nga hindi nasira yung samahan na yan. Ako nanghihinayang talaga. 'Di ba, nanghihinayang ako sa nangyari. Kasi kung gusto mong manatili sa posisyon o kung meron kang i-endorso na papalit sa iyong posisyon, pinangalagaan sana kung ano yung naging tandem nung nakaraan. 'Di ba? Ngayon, parang ang nangyari is kumpiyansa ako, sa susunod mananalo ako. Sa susunod na i-endorso ko, mananalo. Hindi po ganyan ang nangyayari ngayon. Mababaliktad ngayon ang sitwasyon. Hanggat maraming taong nagagalit, patuloy na hindi magiging maganda yung resulta. Kaya wag nang magtataka kung ang resulta ng survey ay bumabagsak. Kung sino man ang i-endorso nila. Kasi imbis na pakitaan yung mga taong bayan ng maayos, 'di ba, yung magugustuhan talaga nila, is nakikitaan ng hindi maganda. Kaya dapat ito talaga yung makumpuni. 'Di ba? Kung gusto niyo talagang makamit yung mga nangangarap diyan, na kung gusto talaga nilang makamit yung mataas na posisyon, paulit-ulit kong sinasabi, dapat lambingin nila yung taong bayan. Hindi dapat ganyan ang nangyayari sa taong bayan. Hindi dapat ganyan ang natatamasa nila ngayon. Na daw ni Doc Badoy si Torre hindi nakasagot. Talagang tataas talaga emosyon mo pag naroon ka eh. Lalo na may nabalitaan nyo na may napatay na kasama nyo. Misyonaryo ba tawag doon? Sa mga nakatira dyan. O, ikalawa, yung una, kaya siguro ayaw umalis ni Torre, ano ko lang to, sa pananaw ko lang ha. Wala, pahiya eh. Ang dami pong resources na ginamit para sa isang tao, tapos hindi mo nahuli. Wala namang pumipigil sa kanila, hindi dahil sa hindi kayo nakapagtrabaho. Iba po yung hindi kayo nakapagtrabaho dahil may mga humarang. Wala po eh. Malaya po nilang balik-balikan. Malaya po silang kung ilan yung building doon, lahat po yun nahalugog nila. So, sa dami raw ng nilabag, ayon kay Roque, siyempre, yung hinanakit ni Roque, pinakulong siya. Grabe, no? Pero sa isang banda, okay na yan, no? Nakita natin yan. Ongoing pa rin eh. Nung nagsimula ko, hindi pa rin sila umalis. Pwera na lang kung habang nagkukwentuhan tayo, umalis na sila Torre. Pero, nung nagsimula ko, naroon pa rin sila. May naririnig pa nga ako na hanggang 3 araw sila doon, kung hanggang 3 araw. Siguro ano yung purpose? Talagang yung parang babantayan talaga. Kung may kung atake na si Pastor Kibuloy lalabas. Hindi ko alam yung purpose, pero pinaliwanag nga nila ni Attorney Harry Roque na illegal na yung okupasyon. Ganon din yung sinabi ni Torion, no? Nagdedeklara siya na you are not welcome anymore. Di ba? Ilang beses sinabi yan ni Torion na pinalalayas na, no? Pinalalayas na si General Torre at yung mga nag-occupy mga pulis. Tsaka pulis po yan eh. Alam niyo yung pagkakaiba po, police operation po sa mga sundalo. Ako sa tingin ko hindi naman ako naging sundalo o naging pulis. Pero sa tingin ko, yung pag police operation, di ba? May huhulihin lang kayo. Yun nga talaga, may huhulihin na. Pagka hindi nyo nahuli nyo at hindi nahuli, tapos na yun. Hindi po kayo sundalo, hindi po yung katulad na sundalo na ang order kunin alimbawa yung merong kuta na rebelde diyan. No? Tatalunin, kukunin yung kuta ng rebelde na yun. Pang matagalan talaga naka-istasyon doon. Hindi po ganun yung pulis eh. Ang alam ko sa pulis. Grabe kasi. Parang kala mo nga naman si Commando o si Terminator yung huhulihin talaga nila. Grabe talaga sila sa paghahanda nila. May operasyon sila, mahuli man nila o hindi, babalik na sila sa sarili nilang mga kung saan man sila unit. Kasi hindi naman mga sundalo yung mga pulis na babantayan si Kibuloy. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre yung boses na yun na natunghayan natin at binigyan ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Aratales. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.